Delayed yung bus. Hindi ko rin alam bakit walang katao-tao tsaka walang sasakyan ngayon. Para akong nasa zombie apocalypse. Ang bigat. Oh my God. May cuticle remover pero oh my God. Yes, this is perfect. Hindi nga talaga ako super active. Ayan, ganyan yung sausage. Pero hindi masarap yung sabaw niya. Parang nilagang hotdog. Di pa ako nakatikim ng nilagang hotdog. Pero parang ganun yung lasa. Good morning world. Nandito pa ako ngayon sa Port Moody pero alas 10 na and kailangan ko makarating dun sa Seymour ng mga alas 11 kasi today i-deliver yung higaan. Well, yung mattress lang. So, at least meron na kami may higaan dun kahit nasa sahig lang yung mattress. Hindi ko dinamihan yung hakot today dahil ayoko mag-struggle na naman katulad kahapon. So ito okay lang to, hindi siya masyadong mabigat. And also, delayed yung bus. And hindi ko rin alam bakit walang katao-tao tsaka walang sasakyan ngayon. Para akong nasa zombie apocalypse. So, na-deliver na daw yung higaan. Nasa lobby na daw siya. Well, yung mattress, nasa lobby na daw siya. And medyo mga 40 minutes away pa ako from the unit. So, I think hindi naman yun mananakaw doon. And mabigat yun. Nasa 40 kilograms siya. So, I don't think hindi siya ganun kadaling manakaw. Sobrang ang nice nila na iniwan na nila yung mattress sa labas ng pinto ng unit namin. Hindi ko na siya kailangan hilahin from the lobby to the elevator tapos papunta dito sa unit. Imaginein mo kung ganito kalaki yung hihilahin ko dito, paakyat, pero I don't think nakakayanin ko nang walang push cart. So, I don't know, hindi ko alam kung anong gagawin ko. I think dapat ilatag ko na siya dito sa bedroom para makasingaw na siya at para ma-inflate na siya. Well, I think ganun yung gagawin ko. Pero I think itong karton dapat hindi ko na siya ipasok dun sa bedroom kasi ang dumi niya. Well, hindi pa rin naman nalinis yung bedroom. Pero ayoko na lang dagdagan yung dumi na lilinisin. Oh my God. I think kailangan ko siyang ipatumba para mahila ko siya. Alright, let's go. Ang bigat. Oh my God. Oh my God. Okay. Kailangan ko maging mas creative. Let's go. And then kailangan ko siyang hilahin lang papasok ng kwarto. Okay. Parang wala siyang kasamang instruction. Okay, wala siyang kasamang instruction. So, i-unwrap ko na lang as is. Hindi ko na lang sure kung alin yung uluhan, Well, actually, pa-square siya kasi king size bed siya. I think pa-square siya. Ang dumi. Okay. Linisan lang natin konti yung sahig dahil malikabok. Oh my God.
Bumubuka na siya mag-isa. Okay. Oh my God. To. Nag-i-inflate na siya mag-isa. Naririnig ko na siya to, ha? Naririnig ko na siya na nag-i-inflate. Okay. Let's see. Okay. Okay. Ang lakas niya humigop ng hangin. Wait lang. I think pag ganito dapat siya. Oh my God, ang laki niya. Halos nakain niya yung buong kwarto. Pero, okay. Okay. I think dapat ko nang alisin yung plastic bag. And, wait lang. Parang nakakahinga-hinga siya. Oh my God. Kailangan ko ng kutsilyo. At dahil wala pa kaming gamit dito, wala pa kaming kutsilyo. So, I think okay lang tong kitchen knife. Yeah. Okay. Let's go. Woo! Okay. Ang laki niya. Oh my God. So. Laki na to. Okay, amoy. Ang tapang na amoy niya, amoy. Ito lang pang tawag to. Amoy cuticle. Amoy cuticle remover, pero, oh my God. Yes, this is perfect. This is perfect size. Oh. And hindi siya umuuga. Wait lang. Check ko kung ilang gulong bago ako makarating dun sa dulo. 1, 2. Well, 2.5 na gulong bago ko nakarating sa kabilang dulo. Perfect. No. Pero bago natin makalimutan, meron pa tayong ibang mga kailangan asikasuhin. Kailangan kong i-unpack yung mga dinala kong gamit. At least today, meron na kaming konting hanger. Saan ko nilagay yung hanger? Tadan! Hindi ko matansya kung ilang balik pa yung pwede kong gawin gamit tong maliit na maleta na to. Kasi meron kaming dalawang mas malaking maleta. Pero hassle gamitin yung dalawang malaking maleta sa SkyTrain. And mahaba pa naman yung time namin. So hindi kami nagmamadali na mag-move. Paunti-unti lang and yung kalmadong move lang. Okay, so okay na yan. Meron pala akong apple na binili nung nakaraan and nilagay ko dito sa ref. And finally, nagamit na rin namin yung ref. Nalanganin nga lang ako na nandito yung hawakan niya. Instead na parang usually nandito yung hawakan ng ref para sa bukasan. Pero okay lang yan. Sanay din ako na yung lababo nandito banda. Pero ito, nandito banda yung lababo namin. Which is okay lang rin dahil siguro hindi nga, mahaba yung space niya. Hindi katulad sa Port Moody na, magkatapatan din. Pero marami pang counter space on both sides. Pag ganun. Dito konti lang. Pero okay lang, walang kaso. And oh my God, dahil maaga ako lagi dito, pangalawang araw ko na to na walang coffee. Wala pa pala kaming mga tissue. Konti pa lang yung mga toiletries namin dito. I think pwede kong gamitin to. Ang weird ng feeling na ngayon, nakatira kami dito sa downtown. And tinitingnan ko yung view, parang
pakiramdam ko na sa Pilipinas ako. Well, hindi ko siya ma-explain. Well, siguro kasi yung huling tinira namin sa Pilipinas, yung Aqua sa Mandaluyong, and sa parang 40th, parang malapit kami sa 50th floor, and sobrang taas din ang view. Then before that, yung Tryon sa BGC, which is around 40th floor din, and ganito yung view lagi. Nung lumipat kami dito sa Canada, tumira kami sa Terrace, tumira kami sa Port Moody, na sobrang different ng landscape, na puro kabundukan at saka puro mga puno, which is totally something new, something na excited ako kasi walang ganong itsura or iba yung itsura ng landscape nila, lalo na kapag halimbawa winter, lalo na pag nag-snow. Ngayon na nandito ulit kami sa high floor sa downtown, pag tumitingin ako, parang pakiramdam ko nasa Pilipinas lang ako, parang pakiramdam ko nasa BGC, Mandaluyong or Makati lang rin ako, which is yung mga huling lugar na tiniran ko nung nasa Pilipinas ako. And so parang mas at home ako ngayon. Ang weird na sabihin niya na kahit na dahil na napakalayo ko pa rin sa Pilipinas. Hindi rin ako nakapag, oh my God, I think 4 days na rin akong hindi nakapag-gym kasi doon nga ako sa Port Moody lagi nag-gym dahil yun yung libre. Pero dahil may space pa tayo today, I'm pretty sure kapag dumating na yung mga ibang furniture, mawala na tayo ng space. Try natin mag-push up dito. Hindi ako madalas mag-push up. Pero yung consecutive na push up na kaya ko lang gawin nung consistent pa ako nagpo-push up, mga 14. So I don't know if doable pa sa akin yun ngayon na hindi nga talaga ako super active. Okay. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ayoko na ipilit. Naka-idlip ako ng konti. Oh my God, ang komportable sobra nitong higaan na to. Yung bed frame niya dadating next week and may kasamang assembling services. So, dito nila i-assemble yung bed frame. And so, dapat nandito rin ako. So far, I think marami naman akong na-achieve today. Hindi ko lang sure kung gusto na ba nila ipatapon to. Ayun, marami akong nadala na gamit sa bathroom. Nadala ko na yung mga sabon, yung contact lenses ko, at saka yung solution, nadala ko na rin. Dito, nalipat ko na karamihan ng mga winter at saka rain clothes namin. May mga mangilan-ngilan pa kaming sapatos na kailangan ilipat. Pero okay lang yan. And then, plano ko pumunta ngayon ng Dollarama para bumili ng something na microwavable. Gusto kong i-test yung microwave. 11 degrees daw sa labas. So hindi ko sure kung gusto ko pa bang magdoble nung Carhartt na hoodie or hindi na. Malapit lang naman yung Dollarama. And hindi ako maglalakad ng matagal sa labas. Actually, I think kailangan ko kasi walang bulsa to. So, alright. Actually, mag-winter jacket na lang ako. Dahil mas madaling isuot tsaka hubarin tong mga deceiver na damit. Okay, let's go. Okay. Hindi to kasing laki ng Dollarama na nasa Metro Town, pero magaganda rin yung choices nila dito. Marami rin. Actually, bumili na lang rin kaya ako nito. Magkano ba to? Kasi parang wala pa rin kaming pangwalis dun sa loob. I think okay naman siya. Ang konti ng choices nila ng microwavables and mga
hindi pa frozen. So, I'm not sure kung save on lang ba talaga or thrifty yung maraming mga microwavable na instant. Kasi dito wala. So, I don't know. Wala rin akong nabili sa... Hindi ko alam, parang ang konti nung choices dun sa Dollarama na yun. And so, dumiretso na lang ako sa H-Mart ulit and bumili ulit ako nung mamahalin nilang frozen soup. And hindi ko rin sure kung gusto bang kainin yun ni Ran tonight. Kasi nung nakaraan na bumili ako ng ganun. So yung binili ko nung nakaraan, nandun pa rin sa ref. Frozen pa rin siya. Kasi mas gusto niyang kumain nung pagkain pa namin sa Port Moody. So, if ayaw niya to, uwi kami ng Port Moody, magluluto ako. Anyways. Kanina pa nakaharang tong malaking kahon. I think, kailangan ko na nga talaga siyang sirain at itapon para hindi siya nakabalandra dito sa may pinto. Kailangan ko ng kutsilyo. Okay, so microwave natin tong kimchi jjigae at saka buday jjigae. Let's go. Basahin lang natin yung instruction. Okay. So 7 minutes daw. Dapat. And so ganito yung itsura niya. Sobrang frozen siya. I-peel lang daw ng konti yung gilid bago ipasok sa microwave. So hindi siya ipipeel totally. So I think okay na to. Let's go. Alright. And then, tingnan natin kung same yung instruction dito. Okay. So ito, 8 minutes siya. Pero, partially remove yung film sa taas. So I think, kalahati yung aalisin na film. Okay. And, of course, makalat. Dahil wala tayong dishwashing soap. Itong Dove na lang muna. Dapat pala bumili ako ng dishwasher kanina. So, okay lang yan. Gusto ko siyang lagyan ng konting gulay. And feeling ko masisira rin tong gulay na to if hindi siya nagamit kaagad. Let's go. Okay. Mukha naman siyang masarap, pero lagyan pa natin ng gulay. Feeling ko mapapasarapan natin to. Alisin lang natin to. Ang hirap alisin ng film. Wait lang, isa lang na lang rin muna natin to. At ito dapat ay 8 minutes. Oh my God, so ito na yung isa. Wala siyang kalaman-laman. As in, may konti sigurong, konting meat. Tapos, itong mga malalaking kulay green na yan, mga gulay na yan, ako pa yung nagdagdag niyan. And ang konti lang rin ang sabaw niya. So, karamihan ng laman niya is, yun nga, yung kimchi lang. Yun na yun. So, this is, 4 out of 10. And ito yung pangalawa. Yung mga gulay, ako lang rin naglagay niyan. Pero at least, meron siyang mga iba pang kasama na yun, meron siyang bacon, sausage. Ayan. Pero, ayun, hindi pa rin ganun karami. Hindi ko nire-recommend na bilhin nyo to. Wait lang. So, although mas konti yung laman nito,
Masarap siya, para siyang sinigang na or yung kinamatisan. Itong isa, marami siyang laman. So meron siyang sausage. Like, oh, ayan, may ganyan siyang sausage. Pero hindi masarap yung sabaw niya. So yung sabaw niya parang nilagang hotdog. Di pa ako nakatikim ng nilagang hotdog Pero parang ganun yung lasa. Anyways, hindi ko pa rin nire-recommend. Parang 2 beses na ako naka-idlip today, and every time na magigising ako, parang feeling ko nasa Mandaluyong lang ako or nasa Makati lang ako. Ganun yung feeling dito sa condo. Anyways, uwi pa kami ng Port Moody tonight, and at least nakakain na kami. So, pagdating doon matutulog na lang. Ayun na lang muna for today. Actually, hindi ko sure kung anong oras na. 8:00 pa lang. Oh my God. Feeling ko sobrang haba na nung araw, pero 8:00 pa lang. Anyways, ayun lang for today's vlog. Kita-kits ulit next time. Bye.